So Hiluno, ngayon ang pag-usapan ito tungkol sa mga nangyayari sa mga panahon ngayon. Itong gira. Alam naman, tumaas ang presyo ng langis. At nung tumaas ang presyo ng langis, apektado ang mga bilihin. Apektado ang mga bilihin, umaakyat kasi nga, yung mga bilihin na yan, kinakarga yan sa mga barko, eroplano na ginagamitan yan ng mga diesel. So pag tumaas ang diesel, mamahal yung pamasahe ng mga kargamento. At dahil mamahal yung kargamento, tataas yung presyo ng mga bilihin. Maraming mga tao na panay reklamo. Sinisisi nila ang presidenteng ito. Bakit mo ginira? Sinisi ito. Bakit mo hinuhold na ganito? Lahat sinisisi. Pati gobyerno natin sinisisi ganito ganyan. Hindi nyo alam ang sinasabi ninyo. Yan ang napapala dahil sa taong hindi alam kung ano ang sinasabi at salita ng Panginoon mula pa noon. Itong mga bagay na ito, biblical yan. Sa wala pang mga eroplano, barko, yung mga gadget, yung lahat ng mga high-tech, wala pang mga tao ngayon, wala pa lahat. Mga karnero pa lang, mga kabayo pa lang sinasakyan, kalesa or ano pa man. Tinakda na ng Panginoon yan. Babala na ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi nito atong Panginoong Hesukristo, nation against nation, kingdom against kingdom, magigira yan. At mangyayari ang gutom. Anong dahilan bakit may gutom? Dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, tataas ang presyo ng bilihin. At yun, maraming mahihirap ang maaapektuhan nito. At doon, hindi na sila maka-afford sa mga bilihin. At doon, mangyayari ang tagutom. Noon pa man, binabalaan na tayo ni Kristo at ng ating Panginoon, mga propeta rin at mga apostolis, na mangyayari ito sa takdang panahon. Yung mga babala na yun, binaliwala kasi ng mga tao at hindi nila sinusunod at hindi nila pinaghandaan. Kaya nga, na-experience ito ng tao ngayon. Yung mga babala na yun, isa yung paalala sa mga tao na pagdating ng mga bagay na ito, dapat, sa hindi pa dumating ang bagay na ito, dapat ang mga tao makapaghanda na upang kung sakali man napuputok na ito at darating itong bagay na ito, ang tao prepared. Hindi siya masyadong apektado. Maapektuhan ka man, out of 100%, apektado ka man, 50%, 70% lamang ang maapektuhan sa iyo at may 50% ka pa for survival. Dahil nga, mga church leader, hindi sinasabi kung ano ang kasulatan, kung ano ang katotohanan dito. Kaya nga, hindi napaalalahanan yung mga tao na kung sakali man ang darating ang mga bagay na ito, makapaghanda sana sila dahil hindi nga sinabi, not prepared ang tao. Nung dumating na ito, ang mga tao hindi inaakala na biglaan ang pangyayaring ito. Sinisi at sinisi nila yung mga leader ng mga bansa na ganito ganyan. Ang hindi nila alam noon pa man, binalaan na tayo upang kung sakaling darating ito, handa ka na. Hindi ka maapektuhan. Ngunit, hindi sila naniniwala at hindi sila nagbabasa, nagiging bulag sila kung ano ang babala ng Panginoon sa mga tao. Hindi nila pinapansin. Kaya nang dumating ito, apektado. Panay sila sisi sa mga ganito ganyan. Ang hindi nila alam na lahat ng nangyayari, biblical yan. Pangalawang beses na itong pangyayari sa atin. Una, yung COVID, pandemic. Kahit ako noong time na yun, hindi ako prepared. Nakapaghanda ako noong time na yun, pero naubos. Nung may naiwan na lang na pira ko na 3,000 na lang ata yun, tapos pangbayad ko pa doon sa renta ng boarding house. Nung time na yun, nanalangin talaga ako sa Panginoon. Buti na lang, niligtas ako ng Diyos. Nakasurvive ako sa mga bagay na yun, nakabalik ako sa trabaho noong time na yun. At napatuloy kong nasuportahan ang pamilya ko at nakasurvive ako at dumating ako sa pangyayaring ito. Kaya ngayon, binasa ko ang Biblia at
nakatuon ang mga mata ko dyan sa bansang yan sa Amerika. Kasi nga, hinihintay ko talaga nakikilos yan. Kasi nga alam ko na pagkikilos yan, yan ang simula na kahirapan. Ayon nga dito sa sulat ni Apostol Pablo, gusto na itong, kumbaga nagtitiwalag-tiwalag na ito, kurabang gusto na itong kumilos, ngunit hindi siya makagalaw pa. Kasi nga may pumipigil pa. Lagi niyong tatandaan, itong nangyayari ngayon na nakaapekto sa global crisis, simula pa lamang ito. Anong sabi ni Kristo? Simula pa lamang yan at hindi pa yan ang katapusan. Kung sa ngayon, sa simula pa lamang na nangyayari sa mundong ito, ngayon, apektado na tayo at hindi na tayo prepared. Ano kayang mangyayari kung darating pa yung pinakapanahon na mahihirap talaga? Lalong mamamatay ang tao sa gutom dahil nga hindi nakapaghanda. Kaya ngayon pa lang ito, 2 beses na ito, dapat nga 2 beses prepared ang tao. Ngunit hindi pa rin prepared. May darating pa. Paano kung darating yung panahon, ang marking of the beast, yung lahat ng mga tao pipilitin na lagyan ng mga microchip? Cashless yan. Cashless yan, wala ng pera. Yang mga babala na yan ng Panginoon, binigayan sa atin upang makapaghanda tayo. Kung sakali man na darating ang mga bagay na yan, may preventive action na tayo. Anong hakbang na gawin natin upang tayo ay hindi masyadong maapektuhan sa mga bagay na ito? Ngunit hindi natin pinaniwalaan ang kanyang salita. Hindi natin pinaniwalaan, hindi natin sinusunod. Kaya nga, dahil sa katigasan ng ating ulo, tayo ang apektado. Pagdating ng panahon, paano yung cashless na yun, yung 666 na marking of the beast? Hindi ka makapamili or hindi ka makapamenta. Paano ka makakasurvive sa mga panahon na yan? Cashless yan, magbabayad ka ng pera, hindi tatanggapin. Kailangan, kasi nga, yung katulad dun sa mall na, magano na lang, IBM. Paano natin, anong gagawin nating aksyon o hakbang upang itong mga bagay na ito kung darating man ay hindi tayo maapektuhan. Itong bagay na ito ay 666 yan at biblical yan lahat. Baka pagdating ng araw, sisisihin nyo naman ang mga leader, mga ganon. Oo, masisisi natin sila. Ngunit, una pa lang, kasalanan din natin kasi nga hindi tayo naghanda na ang lahat ng mga bagay na nangyayaring yan, biblical yan. Noon pa man, binalaan na tayo upang kung sakaling darating ito, may action at preventive action at may hakbang na tayo upang ito ay ma-action na natin, maiwasan natin at mapaglabanan. So, kailangan nating maghanda sa mangyayari pa. Anong hakbang ang gagawin mo? No, so, lagi niyong tatandaan, simula pa lamang ito. At ngayon, nagsimula na, unti-unti na itong darating sa pinakamas mahirap pang sitwasyon. Kung ngayon, nasimula pa lamang, apektado na tayo. Hindi ko alam kung paano natin masurvive, paano tayo makasurvive sa mga panahon na darating yung pinakamahirap pang mga bagay. Kung ngayon pa lamang, nasimula pa lamang, apektado na tayo. No? So, lagi tayong maghanda anytime at manalangin tayo sa ating Panginoon upang tayo ay iligtas niya sa mga darating na mga sakuna, tribulation, paghihirap, or ano paman. Yan ang tangi nating gabay, pananampalataya. Yan ang tangi nating pag-asa, ang ating Panginoong Hesukristo, upang itong lahat ay malagpasan natin. Kasi nga, biblical na ito at hindi natin ito maiiwasan. Wala tayong masisi nito kundi tayo rin, sarili natin. Kasi nga noon pa man, binalaan na tayo upang maghanda, upang kung sakali man na darating ang bagay na ito, you are fully prepared. Kung ikaw ay makikinig sa mga salita ng Diyos, kung hindi ka makikinig sa kanyang salita, pagdating ng mga araw na yon, isa ka sa tatamaan yan. No, so hanggang dito na lang, no, maraming salamat. And God bless you, everyone.